Guro, ang makasalanang alagad na ito ay hindi ang banal na anak. Nagsisimula ang salaysay sa gitna ng malawak at tigang na kalupaan ng kontinenteng Tianqiong, kung saan ang mga bawal na lupa ay umaalingaw-ngaw sa malulungkot na iyak. Isang lalaki ang matapang na nakatayo sa tuktok ng bundok, habang tinitingala siya ng mga mandirigma sa ibaba. Isang kalbong mandirigma ang sumigaw, "Chu ang demonyo! Ang iyong buhay ay puno ng pananakot at kasamaan. Naisip mo ba kailanman na dito ka magwawakas sa gihon bangin?" Sumabat ang isa pang figura, isang babae, puno ng galit sa tinig, "Chu ang demonyo! Ikaw ang nagdala sa aking kapatid sa kapahamakan. Ngayon, paggugulungan kitang wasakin." Isang matandang kalbo ang sumali rin sa paninising iyon, matapos ang 3 taon ng walang tigil na paghahabol, wala ka ng matatakbuhan. Paghihigantihan ko ang pagkamatay ng aking alagad. Mula sa tuktok ng bundok, kidlat ang bumalot sa kalangitan, habang ang figura ay tumingin pababa sa kanila, hawak ang duguang espada. Biglang lumitaw ang babae sa kanyang likuran, may panlilibak sa tinig, "Demonyong Chu, napakababa ng iyong kinahantungan. Nagsisisi ka ba?" Siya ay nakilalang si Kimengdi, ang guro ng bundok yun siya sa banal na lupa ng Taisu. Tumawa si Chuxiu sa gitna ng kulog at tumugon, "Pagsisisi. Ako si Chuxiu, na hindi pa umabot ng 1 siglo ang pagsasanay, ngunit buong buhay ay nakipaglaban. Sa aking henerasyon, ako lamang ang nangingibabaw. Sino pa ang may lakas ng loob magsabing sila'y di matitinag o di matatalo? Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang walang humpay na agos ng panahon." Binalaan siya ni Kimengdi, "Kung palalayain ka namin ng 1,000 taon, wala nang puwersang makakatapat sa iyo, sapagkat ikaw ay nananatiling walang pagsisisi. Huwag mo kaming sisihin sa aming kalupitan." Buong determinasyon niyang inihanda ang kanyang dambuhalang espada at kasanayan, sabay sigaw sa lakay. Tapusin na siya. Habang ang kanyang napakalaking espada ay mabilis na lumalapit kay Chuxiu, sinubukan nitong gawin ang masalimuot na galaw ng kamay na tulad ng mga ninja mula sa Konoha, sabay pindot ng isang di nakikitang pindutan sa hangin. Isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang isang pulang aura ang bumalot sa kanya. Samantala, ang iba pang mga mandirigma ay sumugod sa kanya, naunawaan ang kanyang mga nakaabang na plano. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit nila ang kasanayang banal na imahe sa kalangitan, nagpapamalas ng kanilang makalangit na aura. Mukhang walang taka si Chuxiu sa lakas ng pinagsamang kapangyarihan ng mga mandirigma, habang sinubukan niyang gamitin ang teknikang 3,000 mundo. Kahit siya ay tinamaan ng kanilang mga pag-atake, dumura lamang siya ng dugo at tumawa ng may paghamon. "Babaliin ko ang di nababali upang hamunin ang immortal. Maaaring magsisi ang emperador, pero ako, hindi." Sa isang malakas na hampas ng kanyang espada sa lupa, isang nakakasilaw na pulang liwanag ang sumabog, nilamon siya ng isang napakalaking pagsabog. Pagkaalis ng alikabok, ang kanyang basag na espada ay nakahandusay sa gitna ng mga mandirigmang napabagsak. Isa sa kanila ang nagsabing nagpasabog ng sarili si Chuxiu, habang isang babaeng mandirigma ay inayos ang kanyang kasuotan na pabuntong hininga. Ang matandang kalbong mandirigma ay nalungkot, iniisip ang potensyal na kasikatan ni Chuxiu kung pinili lamang niyang lumaban sa mga halimaw sa lungsod ng Tianyonglong. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw matapos ang matinding labanan, isang bulong ang narinig mula sa mga abo, nagtatanong kung tunay na namatay si Chuxiu. Sa isa pang tagpo sa loob ng banal na lupa ng Taisu, na may kabuang 18 bundok espiritual, ang mga guro ng bundok Tianxing at Tianjian ay tinitingala bilang mataas na antas ng banal na kasanayan, habang ang mga guro ng 14 pang bundok ay may mas mababang antas. Pagkalipas ng 1 buwan, sa bundok Yunxia, isang sinag ng pulang liwanag ang lumaganap sa palasyo. Sa loob ng tirahan ng mga malalapit na senior na disipulo, nagising si Chuxiu na may ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata, sabay sigaw ng may halakhak, "Ako, si Demonyong Chuxiu, ay nagbalik." Tumayo mula sa kanyang higaan, nagmuni-muni, "Ako si Chuxiu, dating estudyante sa universidad bago ako nailipat sa mundong ito. Para sa aking muling pagkabuhay ngayon, inihanda ko ng maigi ang 3,781 backup na plano at 1,200 pamamaraan ng muling pagkabuhay. Sa ganitong kahandaan, paanong ako'y mamamatay?" Habang iniisip ni Chuxiu ang kanyang kalagayan, sinabi niya, "Kaya ito ang banal na lupa ng Taisu. Tila dinala talaga ako rito ng kapalaran." Isang mensahe mula sa sistema ang biglang sumingit, sinimulan ang proseso ng pagbuhay muli at ina-update ang mga kakayahan. Lumitaw ang isang screen ng pagpili,
ipinapakita ang dalawang opsyon, itinakdang kontrabida, na may gantimpala para sa patuloy na kasamaan, at nakatagong kontrabida, na nagmumungkahi ng panahong pagtago at pagpapalakas bago ipamalas ang kasamaan. Sa paggunita sa kanyang nakaraan bilang itinakdang kontrabida, at sa galit na kanyang tinamo, napagpasyahan ni Chukyu na magkubli muna ngayon, iniisip ang isang hinaharap kung saan muli siyang babangon sa kapangyarihan. Pinili niya ang landas ng nakatagong kontrabida, at sabik na hinintay ang kumpirmasyon mula sa sistema. Nang makumpleto ang paglo-load, agad niyang hiniling na makita ang kanyang e-profile board, sabik na malaman kung sino ang kanyang bagong katawan sa mundong ito. Ipinakita sa profile board na si Chukyu ay isang nakasarang senior na disipulo ng bundok Yonsei, na wala ng kakayahang maglinang dahil sa pagkasira ng kanyang kultibasyon. Mayroon siyang rating sa talento na 17, karaniwang teknik sa kultibasyon, at negatibong swerte na 18, hudyat ng matinding kapahamakan. Mayroon siyang 0 na punto ng pag-angat at ang pagtatasa ng kanyang lakas sa labanan ay inihambing sa isang bahagyang mas malakas na espiritual na manok. Nabigla si Chukyu, nagtataka sa mga naging gawain ng dating katawan bago pa siya dumating. Sa isang pagbabalik-tanaw, ibinunyag na 10 araw ang nakalipas, si Chukyu, na kilala bilang Tuolman, ay nakipaglaban sa isang disipulo mula sa bundok Tianjian dahil sa selos tungkol sa isang babae. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, agad siyang natalo sa isang galaw lamang sa loob ng arena, dahilan upang masira ang kanyang kultibasyon. Sa kasalukuyan, nakaupo si Chukyu mag-isa sa mesa, iniisip ang kanyang pagkatalo. Ipinangako niyang paghihigantihan ang kanyang dating sarili at buuin ang pinakamalakas na katawan sa pamamagitan ng kultibasyon. Sa kabila ng isang oras ng matinding pagsasanay, napagtanto niyang kulang ang kanyang katawan sa talento. Gayunman, hindi siya nawalan ng loob, umiti pa rin siya, tiwala sa kanyang plano. Samantala, sa bundok Yonsei, kumalat ang tsismis tungkol sa pagbabalik ng guro ng bundok 3 araw na ang nakalipas matapos ang kanyang pangangaso sa kilabot na demonyong Chu. May haka-haka kung si Demon Chu ay tuluyang napatay na dahil sa kanyang mababang antas ng banal kumpara sa mga mataas na banal na antas ng mga humahabol sa kanya. Magkakaiba ang opinyon, ang ilan ay pinupuri ang pagsisikap na alisin ang kasamaan sa mundo. Habang pinapakinggan ang usapan, nagpasya si Chukyu na ipakita ang kanyang presensya sa kanila. Nagpakita siya sa grupo na ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng kanilang pagkagulat, magalang siyang binati bilang senior Chukyu at tinanong kung ayos lamang siya. Tiniyak ni Chukyu na magaling na ang kanyang mga sugat at naglakad palayo ng tila walang anuman. Habang pinag-uusapan siya ng mga nakakita, may ilan na nagdududa kung may lihim siyang kaugnayan sa Demon Chu. Ngunit may ilan namang nagsabing kung totoo man yon, hindi sana nasira ang kultibasyon ni Chukyu. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, dumating si Chukyu sa isang pinto at tumawag sa kanyang guro, humihiling na makausap ang disipulo nito. Bumukas ang pinto at pumasok siya upang makita ang isang maladyosang figura na nakahimlay sa dulo ng silid. Kinausap siya ng babae, tinawag ang pansin sa kanyang mga sugat mula sa laban at tinanong kung nais niyang humingi ng tulong para sa kanyang kultibasyon. Lumuhod si Chukyu sa harap ng kanyang guro at nakiusap, "Pakiusap, guro." Ngunit mariing tumugon si Kimengdi, pinagsabihan si Chukyu dahil sa kanyang mababang kultibasyon, kahit pa mahilig siyang makipaglaban. Iginiit niyang karapat-dapat lamang na mawala ang kultibasyon nito at pinaalis siya. Hindi na ipinagtanggol ni Chukyu ang kanyang sarili, kinuwestiyon ang paglalaan ng kanyang guro ng mga yaman sa mga nakababatang disipulo at nakiusap na turuan siya kung paano lumakas. Lalong nainis si Kimengdi, pinukpok ang mesa at inakusahan si Chukyu ng kakulangan sa talento at sipag sa kultibasyon. Gayunpaman, nakahanap ng aliw si Chukyu sa sitwasyon at inilahad na marahil ay nawalan siya ng yaman dahil kapangalan niya si Demon Chu, dahilan upang sa kanya mapunta ang galit ng kanyang guro. Sa kabila ng kanyang biro, mariing itinanggi ni Kimengdi ang pagkakaroon ng sama ng loob at inalok siyang hanapan ng gamot para sa kanyang mga sugat upang maipagpatuloy ang kultibasyon. Ngunit mariing tumanggi si Chukyu, isiniwalat ang kanyang tunay na hangarin na may tusong ngiti. Nagtaka si Kimengdi at tinanong ang kanyang ibig sabihin, at ipinaliwanag ni Chukyu na alam niyang taglay nito ang Heavenly Fragrance Constitution. Iminungkahi niya ang dual cultivation, na anya ay makakagamot hindi lang sa kanyang mga sugat, kundi makapagpapahusay din sa kanyang talento. Habang lumalapit kay Kimengdi, muling inulit ni Chukyu ang kanyang hiling, at hinalikan pa ang kanyang kamay. Sa gulat at pagkadismaya, umurong si Kimengdi,
Inakusahan si Chuxu ng pagtataksil at kawalang hiyaan sa mismong palasyo niya. Galit na galit, binunot niya ang kanyang espada at tinakot si Chuxu na puputulin ang kanyang litid at palalayasin sa bundok. Bilang tugon, nagbitaw ng isang salamangka si Chuxu, dahilan upang maglaho ang kapangyarihan at espada ni Kimengdi, naiwan siyang litong-lito at hindi makagamit ng kanyang mataas na antas ng banal na kultibasyon. Sinamantala ni Chuxu ang pagkakataon, muling nakiusap kay Kimengdi na pag-isipan ito. Ngunit tinawag siyang taksil at hiniling na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Hindi na tinag, patuloy na nakiusap si Chuxu na parang naghihintay ng aral mula sa kanya habang unti-unting lumalapit. Ibigay mo kung gusto mong ituloy ko pa. Si Kimengdi, nakahiga sa lupa, ay tinanong si Chuxu tungkol sa kanyang mga aksyon, tinawag siyang isang taksil na disipulo. Habang iniisip ang kanyang kasalukuyang kalagayan ng kawalan ng kapangyarihan, hindi siya makagamit ng kahit anong kasanayan at pakiramdam niya ay parang isang ordinaryong tao. Lumalapit si Chuxu kay Kimengdi at naisip ang kanyang mga ginawa na pagtanto niyang tinatakan niya ang kanyang sirkulasyon. Naalala niya ang araw nang siya ay pinagtulungan ng maraming santo at lihim na ginamit ang Heavenly Weeping Samsara Seal, isang yaman na ibinigay sa kanya ng sistema. Ang selyo na ito, isang uri ng selyo ng Diyos, ay kayang tahimik na pigilan ang kultibasyon ng isang tao gamit ang Sun Seal, at pinili ni Chuxu na ganap na selyuhan ang kultibasyon ni Kimengdi gamit ang Mother Seal, ayon sa pagkakaloob ng item, na may kabuang dalawang gamit na magagamit. Sa determinasyong nagsimula siyang manghawak sa kontrol na ito, napagtanto ni Chuxu na hanggat nais niya, lahat ng mga babaeng naglinang sa ilalim ng kanyang selyo sa malawak na hangganan ay magiging tagasunod ng kanyang mga utos. Hinawakan ni Chuxu ang mukha ni Kimengdi, na nagulat siya sa kanyang nakakabatang balat sa kabila ng kanyang libu-libong taon. Namumula si Kimengdi dahil sa galit at binalaan si Chuxu tungkol sa magiging kahihinatnan ng kanyang walang galang na mga aksyon, threatening siyang papatayin siya. Hindi tinablan si Chuxu, hinamon siya na tuparin ang kanyang banta, hinihikayat siyang huwag lang mag-angal kundi kumilos. Sa halip na kumilos, nanahimik si Kimengdi at umiwas ng tingin. Lumalapit pa si Chuxu, at pabulong na nagbanta kay Kimengdi, sinabi niyang kung ipapaalam niya kay Liu Xui, ang guro ng Heavenly Sword Peak, ang pagkawala ng kultibasyon ni Kimengdi, tiyak na maghihiganti siya para sa pagkamatay ng kanyang ama sa mga kamay ni Kimengdi. Nagulat si Kimengdi sa pahiwatig, at naisip ang panganib na dulot nito, kaya't nagdesisyon siyang pigilan si Liu Xui na malaman ang katotohanan, at inamin niyang isang mabigat na kalaban si Liu Xui. Nagbigay si Kimengdi ng alok kay Chuxu ng anumang nais niyang makuha, mga langit na materyales, mga yaman ng lupa, o mga yaman para sa kultibasyon. Subalit, tinanggihan ni Chuxu ang kanyang alok at iginiit ang kanyang sariling mga nais. Nag-atubili si Kimengdi, hindi tinanggap ang isang tao na itinuturing niyang mas mababa sa kanya, ngunit nanatiling matatag si Chuxu, hinarap siya para sa kanyang kinasangkutan sa pagtatangkang patayin siya kahit na wala silang hidwaan. Pagkatapos, ipinakita ni Chuxu kay Kimengdi ang isang sinaunang teknik sa kultibasyon na nagsasabing maaaring ito ay makikinabang sa kanya. Na-curious si Kimengdi sa mga malalim na pananaw ng teknik sa Heavenly Dao at sinimulan niyang pag-isipan ang pinagmulan nito, napansin niyang hindi pangkaraniwan ang teknik. Nag-aalala si Chuxu at tinanong si Kimengdi para sa kanyang sagot, ngunit tawang-tawa si Kimengdi at inutusan siyang umalis. Hindi tinatablan si Chuxu at pabulong na nagmungkahi kay Kimengdi na ibigay sa kanya ang kanyang nais. Nagalit si Kimengdi sa kanyang patuloy na pangungulit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding kasiyahan, nagulat sa hindi inaasahang kaganapan. Nagbigay ang sistema ng isang notification na nagsasabing yakap na ni Chuxu ang kanyang papel bilang taksil na disipulo at nakakuha ng 1,000 breakthrough points. Habang nanginginig si Kimengdi sa kasiyahan, patuloy ang mga notification ng sistema na nagsasabing gumagaling ang mga sugat ni Chuxu at ang kanyang kakayahan sa kultibasyon ay tumataas dahil sa dual cultivation kasama ang immortal na si Kimengdi. Sa bawat notification, mabilis na tumaas ang kanyang kakayahan, umabot sa 317 heavenly grade cultivation speed at nakapag-advance sa iba't ibang yugto ng foundation building. Pagkatapos ng ilang oras ng kasiyahan, inayos ni Chuxu ang kanyang arm guard habang si Kimengdi ay mahimbing na natutulog. Ipinahayag ng isa pang notification ng sistema na umabot na si Chuxu sa Siyam-Yi Foundation Building Stage. Nagpasalamat si Chuxu sa kanyang guro at nagpaalam, sabik na naghihintay sa kanilang susunod na pagkikita.
Sumagot si Kimengdi, ang kanyang galit ay umalinggaw sa silid, pinagsabihan si Chuxu dahil sa kanyang pagtataksil. Nakaupo sa kanyang kama, nakiusap siyang baligtarin ni Chuxu ang selyo na inilagay niya sa kanyang kultibasyon. Ngunit tumanggi si Chuxu, sinabi niyang wala siyang balak na ibalik ang selyo. Naguluhan at natakot si Kimengdi, tinanong kung ibig bang patayin siya ni Chuxu. Matigas ang sagot ni Chuxu, binalaan siya na itago ng mabuti ang selyadong kultibasyon at ipinakita ang isang image-retaining crystal, binigyan siya ng diin sa kahalagahan nito upang itago ang kanilang kasunduan. Nabigla si Kimengdi sa revelation ni Chuxu at naisip ang bigat ng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Chuxu na tanging siya lamang ang may kakayahang magbalik ng selyo, maliban na lang kung ang reincarnation ng Heavenly Emperor, isang nilalang na hindi na umiiral sa kanilang mundo. Binalaan niya si Kimengdi na kung susubukan niyang baliktarin ang selyo, magdudulot ito ng malupit na mga resulta, kabilang na ang pagpapakita ng kanyang selyadong kultibasyon sa mga tao sa Tianqiong continent. Habang umalis si Chuxu gamit ang image-retaining crystal, nanginginig sa galit at inis si Kimengdi, minura siya dahil sa kanyang mga aksyon. Samantala, sa ilalim ng gabing kalangitan, pinag-isipan ni Chuxu ang kanyang mga kamakailang pag-unlad, nagpapasalamat sa tulong ni Kimengdi sa kanyang pag-abot sa Shamye Foundation building stage. Inamin niyang ang kanyang paglalakbay para sa karagdagang breakthroughs ay kailangang maghintay para sa isa pang pagkakataon. Pinag-isipan ni Chuxu ang kanyang estratehiya sa kultibasyon, inihalin tulad ang Lunhai boundary sa isang balde ng tubig at ang foundation building sa proseso ng pagtipon ng kahoy upang gawing matibay ang balde. Habang iniisip ang kanyang mga nakaraang pagkatalo, napagtanto niya ang kahalagahan ng isang matibay na pundasyon at nagpasya siyang pilitin muling buuin ang kanyang sariling pundasyon. Naalala niya ang mga nakatagong resources ng foundation building na itinago niya sa isang kanyon at nagtataka kung maaari pa siyang makapunta roon. Pagdating sa opisina para magrenta ng mabilis na bangka, nakita ni Chuxu ang isang pagkakataon. Gamit ang mabilis na bangka, nagtungo siya sa isang kuweba sa kabundukan kung saan itinago niya ang kanyang mga yaman ilang taon na ang nakalipas. Gumuhit siya ng isang simbolo sa isang bato at inactivate ang nakatagong mekanismo na nagbukas ng isang chest na naglalaman ng mga yaman para sa foundation building. Masaya niyang inisip ang muling pagpapalakas ng kanyang lakas at pagpapalago. Ang kanyang tagumpay ay nasira nang marinig ang isang pamilyar na tinig na tinawag siyang Trash Chew, isang paalala ng kanyang mga nakaraang karanasan at isang hamon na naghihintay sa kanya. Isang tao sa isang flying boat ang lumapit kay Chuxu at nakilala siya bilang ang direct disciple ng Tianqiong Peak. Pinagtawanan siya bilang useless Chew at ipinagulat pa nila na buhay pa siya pagkatapos ng 10 araw na ang kanyang paggaling ay iniugnay sa paggamot mula sa master ng Yunxia Mountain. Habang galit na galit sa taong nagpahiya sa kanya at winasak ang kanyang kultibasyon, nangako si Chuxu na siya ay maghihiganti. Inihayag niyang magkikita sila muli sa arena sa loob ng 10 araw at binalaan silang maghanda para sa labanan. Nagulat ang direct disciple ng Tianqiong Peak at ang kanyang mga kasama sa hamon ni Chuxu. Ipinasa nila ang mensahe kay Zhang Meng, ang kanilang leader, na nagbigay ng babala gamit ang kanyang kakayahan para ipadala ang mensahe sa malawak na distansya. Pinaalalahanan niya si Chuxu na pinatawad siya noon, ngunit nagbabala siya na sa pagkakataong ito ay mayroong mga kahihinatnan. Habang kumakalat ang balita ng nalalapit na laban, pinagtatalunan ng mga tao ang lakas ng loob ni Chuxu at tinitingnan ang kanyang pagkakataon dahil sa pagkawasak ng kanyang cyclic sea. Hindi tinatablan, dumating si Chuxu sa Dalawa Palace, determinado na magtulungan at gamitin ang makapal na spiritual energy. Ipinahayag niyang lahat ng bagay sa palasyo ay magiging kanya, at tiwala siyang ang mga bagay na pag-aari ng kanyang guro ay magiging kanya rin balang araw. Pagpasok ni Chuxu sa kanyang silid, sinalubong niya si Kimengdi na tinanong ang kanyang pagiging huli. Nagsisinungaling na si Kimengdi habang nakahiga sa kanyang kama at pinagsabihan siya tungkol sa kanyang lakas ng loob. Hindi tinablan, nilapitan ni Chuxu siya, tinutukso ang kanyang mga hangarin. Si Kimengdi, nag-aalala sa kanyang mga kalokohan, binalaan siya na huwag magtangkang gumawa ng anumang hindi katanggap-tanggap na mga gawain. Dahil sa mapanuksong kasiyahan, ipinakita ni Chuxu kay Kimengdi ang kanyang pinakabagong imbensyon, isang makapangyarihang formation na naglibot sa palasyo ni Kimengdi. Nagulat si Kimengdi sa pinagmulan nito at napagtanto niyang isang pamana ng primordial formation ways. Inalok ni Chuxu ito bilang isang kapalit ng ilang bagay, ngunit tinanggihan ni Kimengdi.
Pinalitan ni Chuxu ang usapan, nag-alok ng mga mansanas bilang isang kapwa pag-aalok at tinutukso siya tungkol sa kanyang mortal na kalagayan. Si Kimengdi, nalilito sa mga kalokohan ni Chuxu, binalaan siyang magkakaroon ng mga kahihinatnan sa hinaharap. Mas lalo siyang tinukso ni Chuxu, kaya't namula si Kimengday at umatras sa kanyang kama. Bago umalis, binalaan ni Chuxu si Kimengday tungkol sa isang killing formation na itinayo niya sa rear palace na binigyan siya ng paalala na huwag mag-akalang pumasok ng walang ingat. Nagalit si Kimengdi sa kanyang mga aksyon, nagpa siya ng paghihiganti, ngunit tanging tumawa si Chuxu at umalis, iniwan si Kimengdi upang mag-isip sa kanyang galit. Sa rear palace, nagpatuloy si Chuxu sa pagbabasa ng kanyang aklat at natuklasan ang pambihirang katangian ng Shengsheng Ascension Fruit. Ang divine grade na yaman na ito, na matatagpuan sa Tianku Demonic Abyss, ay nangangakong magbibigay ng walang kapantay na pundasyon para sa mga naglinang at magbibigay daan para sa mga mortal upang makatawid sa bayan boundary, na magpapahaba sa kanilang buhay ng 1,000 taon. Ang alamat ng isang master ng Holy Ground na nagbuwis ng mga mahahalagang teknik para sa prutas ay nagbigay inspirasyon kay Chuxu. Sa tulong ng Revered Daojing Teknike at ng sistema, iniisip ni Chuxu na malalagpasan niya ang lahat sa lakas ng pundasyon. Nang kainin niya ang Shengsheng Ascension Fruit, naramdaman niya ang isang apoy na sumik sa kanyang katawan at pinasimulan ang proseso ng muling pagbuo ng kanyang pundasyon. Patuloy ang mga notification mula sa sistema habang bumabagsak ang mga stage ng kultibasyon ni Chuxu at tuluyang naging mortal siya. Hindi tinatablan, tinanggap ni Chuxu ang pagkakataon ng breakthrough na inalok ng sistema, kahit na ito ay nagdagdag sa paggamit ng breakthrough points. Lumipas ang mga buwan, puno ng mga breakthroughs, habang masigasig na pinag-practice ni Chuxu ang Dao Jing Technique. Sa bawat yugtong naabot, lumakas ang kanyang pundasyon hanggang sa, makalipas ang 9 na buwan ng walang tigil na dedikasyon, nakamit niya ang 9 stage breakthrough. Ang determinasyon ni Chuxu na lumampas sa mga tradisyonal na limitasyon ay nagtulak sa kanya pasulong, tinatanggap ang mga panganib at nakakamtan ang mga gantimpala, batid niyang ang kadakilaan ay nasa kabila ng mga tradisyonal na hangganan. Habang sinusubok ang kanyang bagong lakas, kumikislap ang kanyang aura, tanda ng kanyang pagsulong sa mas mataas na antas. Pagkatapos ng 7 araw ng walang tigil na pagsisikap, tumigil si Chuxu, binuksan ang kanyang mga mata at napagtanto ang isang bagong realidad. Isang sistema ang nagbigay ng kumpirmasyon na nagtagumpay siya. Nakamit niya ang 0 leave stage ng foundation stage, isang tagumpay na natamo sa loob ng 10 buwan ng walang humpay na dedikasyon. Nabawas na ang lahat ng kanyang breakthrough points, at si Chuxu ay tumayo ng matagumpay. Ang tagumpay niya ay minarkahan ng isang matinding itim na tornado na kumikislap ng kidlat sa labas ng palasyo ni Kimengday. Sa isang tagumpay na sigaw, ipinagdiwang ni Chuxu ang kanyang tagumpay, batid niyang tunay niyang nakamit ang hindi kapanipaniwala. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon niyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.